36 na lugar sa bansa ang nakapagtala ng danger level na heat index. Puso, mainit at maalinsangan pa rin po ang inaasahang panahon din kumalo sa danger level na 45 degrees Celsius ang Mga nagtatrabaho sa ilalim ng araw. Kasing oras ma'am, sobrang init na po eh. Hindi namin alam kung saan kami sisilong eh. Problemado ang ilang magsasaka sa Iloilo dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Problemado tuloy sila dahil mapupunta lang daw sa pambili ng diesel ang kanilang kita. Hirap ngayon ang ilang magsasaka. Tumada patas-patas lang, kaya buhay na siyang mahimo. Karamihan sa mga ito ay hindi na mapapakinabangan dahil nabulok na. Sa bayan ng Odjongan, ramdam ang tindi ng init. Isang init na hindi lamang nagpapapawis, kundi nagpapabigat sa araw-araw na pamumuhay. Sa bawat araw na sila'y naghihintay, ang init ay unti-unting kumakain sa kanilang lakas at kita. Magandang hapon po, kuya. Ano po ang iyong pangalan at gano'n na po kayo katagal na namamasada po? Ako po si Edward Factor, nakatira sa Pawan Odjongan, Romblon. Ako po ay isang driver at mahigit na pong 15 years ako nagbabiyahe ng tricycle. Wow, ang tagal nyo na rin po palang namamasada po pala sa kalsada. Siguro naman po may napansin po kayong maraming pagbabago po sa ating panahon ngayon. May napapansin po ba kayo? Ang pagbabago dito sa ating naarong panahon ngayon ay yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Paano po yung nakaka-apekto sa inyo yung pagtaas po ng gasolina sa ngayon po natin? Nakaka-apekto rin kasi yung pasahero kasi minsan nagrereklamo sa mga pasahe, tumaas din kami kaya ganoon talaga. Sa panahon po natin ngayon sa klima po, may napapansin po ba kayo? Sa klima? Opo. Wala pa na, medyo mainit na ngayon. Ang panahon ngayon ay mainit na. Pag summer lang pero pag yung rainy season, ayos naman. Okay po. Pagdating naman po sa, di ba po pag sa tag-ulan, paano po nakaka-epekto yung panahon natin ngayon po sa tag-ulan po? Pag tag-ulan, mahirap naman kami maggaya kasi napapasa kami. Pero okay naman yun kasi nakakatiis naman ako kami. Yun ang hanap buhay namin, tricycle driver. Sa inyo palagay po, ano po ang maaaring gawin ng mga tao upang makatulong sa global warming? Sa global warming po natin. Yung yung kabundukan kasi kailangan natin taniman ng mga gandang puno yan, mga nara, akasya, para yung oxygen natin ay maganda, malalanghap. Tama po kayo dyan. Dahil kahit sa simpleng paraan lang po ay malaking tulong ito para ay mapangalagaan natin ang kalikasan. So, yun lamang po. At maraming salamat po sa binigay niyong time para po sa amin. Thank you po ulit. Thank you din. Ang heat index ay umabot na sa 50 degrees Celsius o 122 degrees Fahrenheit sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas, habang lalo pang pinapalala ng weather phenomenon na El Nino ang matinding init na bumabalot sa bansa tuwing mga buwan ng tag-init mula Marso hanggang Mayo. Ang mga driver na matagal na nalalantad sa matinding init ay kadalasang nakararanas ng paghihina ng katawan, labis na pagpapawis, dehydration at pagkapagod na maaaring magpababa sa kanilang kakayahan sa pagmamaneho at pagiging alerto. Ang matinding init ay nagpapataas ng evaporation at nagpapabilis ng pagkatuyo ng lupa na nagdudulot ng pagtuyot at kakulangan sa tubig. Ang mga pananim tulad ng palay at mais ay mas nagiging vulnerable o madaling maapektuhan tuwing mahahabang panahon ng tagtuyot. Dahil sa mababang ani at pagkasira ng mga pananim, maraming magsasakang Pilipino ang kumikita ng mas mababa at nahihirapang pinansyal. Ang matinding init at climate change ay nagbabanta rin sa supply ng pagkain at seguridad sa pagkain ng bansa. Sa gitna ng pabago-bagong panahon, ulan at araw na tila nagsasalungatan, mas lalong nagiging mahirap ang buhay ng mga umaasa sa lupa. Ito si Mang Marlon,
isang magsasakang Pilipino sa barangay ng Tuburan. 22 years old na. 2 trabaho ang kanyang pinanghahawakan para lamang maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan. Maaga pa lamang ay gising na si Mang Marlon upang simulang asikasuhin ang kanilang munting kusina at ihanda ang pangangailangan ng pamilya bago tumungo sa bukirin. Habang abala siya sa kanyang mga gawain, nadatna namin ang kanyang anak na nag-iigib ng tubig. Sa kabila ng murang edad, matiyaga nitong hinaharap ang hirap dulot ng kakulangan sa supply ng tubig. Isang problemang lalo pang pinalala ng matinding init ng panahon. Sa simpleng tagpong ito, malinaw na masasalamin ang araw-araw na pagsubok na kinakaharap ng kanilang pamilya buhat ng pagtaas ng heat index. Upang masaksihan ang tunay na kalagayan ng pagsasaka ni Mang Marlon, sinamahan namin siya sa kabundukan kung saan siya araw-araw na naghahanap buhay. Sa simula ng aming paglalakbay, maayos at sementado pa ang kalsada. Ngunit, habang papalayo kami ay unti-unting naging lubak at mabato ang daan. Kalaunan, kinailangan na naming ihinto at iparada ang aming mga motorsiklo sapagkat hindi na nito kakayanin ang matarik at delikadong daanan patungo sa bukirin ni Mang Marlon. Sa bawat hakbang paakyat, mas lalong nabubunyag ang hirap at sakripisyong araw-araw na kinakaharap ng mga magsasaka sa kabundukan. Sa kasagsagan ng matinding init ng panahon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Isang hindi inaasahang pangyayari na maaaring magdulot ng panganib, hindi lamang sa mga pananim, kundi maging sa kalusugan ng mga magsasaka. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin kami sa aming paglalakbay kasama si Mang Marlon. Sa mga normal na araw ay ginagamit niya ang kanyang munting motor sa pag-akyat ng bundok. Sakay ng kanyang motorsiklo, bit-bit ang pagsusumikap at pangarap para sa pamilya. Eh paano po pag sobrang init ng panahon? May time po pa kayo pumunta sa bukid niyo po? Oo, wala naman pili eh. Hindi pa ba nababawasan yung oras niyo or natatagal po kayo pag mainit ang panahon? Pag mainit, okay lang. Dire-diretso ang motor. Ang problema, pag yung maulan, kasi hindi makaano yung motor hanggang sa taas. Madulat yung daan. Bawat pagdaan sa matatarik, mabato at lubak-lubak na daan, makikitang tila kabisado at sanay na siya sa bawat liko at panganib ng rutang araw-araw niyang tinatahak. Isang patunay ng kanyang pagtitiis at dedikasyon sa pagsasaka. Nagpatuloy pa rin kami sa aming paglalakbay kasama si Mang Marlon. Anong masasabi niyo sa experience? Having experience to guys! Literal na pang dokumentaryo experience namin. Canada Wheel. Pagkalipas ng ilang minutong pagbiyahe at mahigit 1 oras na paglalakad, ay narating na namin ang taniman kung saan nagsasaka si Mang Marlon. Magandang araw po. Ano po ang pangalan ninyo, buong pangalan, ang edad at maliban po sa pagsasaka, ano pa yung kinakaabalahan niyo sa buhay? Ako si Marlon Villacrucis, 45 years old. Nag-umpisa ako mag-farming nung year 2021 hanggang sa ngayon. Tsaka maliban sa sa pagsasaka, rin ako, nag-construction. Kagaya nito na hindi pa tag-ulan, nagpe-prepare pa lang ng naglaland prepare pa lang. Yun, nag-construction kasi syempre para sa pang-araw-araw. Kasi wala pang tanim, wala pang harvest. Okay po. So ilang beses po kayong umaakyat dito sa bukid? Pag araw-araw, pagkagaling ko sa trabaho,
paglabas ko na alas 4, diretso na ako dito. Tapos uuwi pag medyo mandilim na. Yan. Okay. Sa higit po na 5 taon na pagsasaka ninyo, ano po ang pagkakaiba ng panahon noon at panahon ngayon? Wala pa namang masyadong wala masyadong pinagkaiba kasi ilang taon pa lang naman yung nakakaraan. Hindi kagaya nung dati. Nung naalala ko nung bata pa ako, sumasama din ako sa lolo ko diyan sa taniman niya sa bukid. Medyo mas malamig at saka mas maganda yung panahon dati. Yung ibig ko sabihin yung ulan medyo napapaaga. Pero hindi naman hindi naman ganun kalaki yung pagkakaiba. Pero may pagkakaiba, depende rin siguro sa sa kunyari pagka mayroon tayong El Nino, hindi naman kada taon may El Nino tayo eh. Para po sa inyo, paano naapektuhan ng matinding init yung pagsasaka ninyo? Pag sobrang init kasi, lalo pag sa open area ka na, nasa field ka na, minsan hindi mo kakayanin yung init. So kailangan mo na magpahinga, mag-inom ng tubig, magsilong muna. Mas maganda pa nga yung umuulan eh. At least, pagka umuulan, pagod yung katawan mo, sige yung trabaho mo, parang yung lamig ng ulan na nakokontra nung init ng katawan mo habang nagbubungkal ka, gumagawa ka dun sa taniman. Kaya mas madaling magtrabaho ng umuulan kesa dun sa mainit na panahon. Okay. Ano naman po yung rason kung bakit nagtitiis kayo sa pagsasaka sa initan? Kailangan mo magpainit kasi pag dumating yung tag-ulan at saka hindi ka nagpainit nung summer, wala kang tataniman pagdating ng tag-ulan. So kailangan mong magtiis sa init para lang makapag-prepare ka para sa tag-ulan, sa pagtatanim. Ilan po yung anak niyo po? Apat yung anak ko. Yung panganay ko, 22 years old na. Tapos yung pangalawa, grade 11. Tsaka yung pangatlo na lalaki, grade 8 na kami pasukan. Tsaka meron kaming baby, 1 year old. So bagong lang talaga. So, bakit po kayo nagtatsagang magtrabaho sa bukid kahit alam yung sobrang init na po? Maliit pa yung bunso ko eh. Kailangan magsipag para may panggatas, may pansuporta sa pamilya. Kahit pa paano po ay may pangkabuhayan pa rin po kahit ano po. Yun lang din naman ang Yun lang ang... Tsaka yun din kasi ang hilig ko, yung magtanim, mag-farming. Hindi niyo po ba naisipan maghanap po ng ibang trabaho? Dati galing ako abroad. Tapos nung naipit ako ng pandemic dun sa abroad, na 3 years ako hindi nakauwi, decide na lang ako na mag-forgot na lang. Kasi mahirap pag malayo sa pamilya. During man 3 years ka na naandun, tapos hindi mo kasama yung pamilya. Wala po kayong balak bumalik ulit po sa pag-abroad? Hindi na, dito na lang. Mas okay dito, mas enjoy ako dito kasama pa yung pamilya. Hindi man ganun kalaki yung kita, at least kasama yung pamilya. Ngunit, sa kaniyang taniman, makikita ang malinaw na epekto ng matinding init. Mga pananim na unti-unting nanghihina dahil sa kakulangan ng tubig. Mula sa kalsada ng Odyongan hanggang sa mga bukirin, iisa ang kalaban. Ito ay ang matinding init. So, anong tanim po ang tinatanim nyo ngayon? Sitaw to, buto to ng sitaw. Papalit na ako na yung At maliban po sa sitaw, ano pa pong mga tanim ang meron dito sa sakahan ninyo? Sa ngayon, pa lang, yung talong pa lang at saka yung pipino. Kasi yung pipino, tsaka itong sitaw, hindi sila nakasurvive sa init. Kasi kulang sa tubig. Okay. Dahil naman po sa ganitong init ng panahon, paano po kayo or saan kayo nakakuha ng
tubig pang supply dito sa taniman? Meron kaming source ng tubig kaso doon pa sa taas. Tapos ang ginawa namin, nagpagulong na lang kami ng hose papunta rito. So yun yung ginagamit namin pang pang dilig-dilig at saka pang gamit. Okay. So mahirap po talaga ang tubig dito sa taniman. At sa ganito po na maraming tanim yung namamatay dahil sa init ng panahon, ano naman po yung mga paraan o mga remedya na ginagawa ninyo para masolusyonan? Yan, tinatsagaan na lang namin ng dilig. Kaso hindi kami makatanim ng maramihan gawa ng limitado lang din yung yung tubig namin. Mga 2 oras na pagdilig namin ubos ng tubig doon sa balon. Kaya nilimitahan muna namin yung tanim. Saka na lang kami pagka malapit na magtag-ulan. Saka na lang kayo magtatanim ng maraming Kapag nag-harvest at tinitinda nyo po ang mga pananim nyo, ano pong ginagawa nyo? Dinadala nyo po ba sa palengke or nilalako nyo po? Pagka nilalako namin, tsaka dinadala din namin sa palengke. May mga suki rin kami sa palengke na bumibili. Tsaka online. Pinopost lang ng asawa ko. Tapos yung mga kabarangay, bumibili din. Ngayon naman po nasa init ng panahon, kamusta naman po ang kitaan or ang pagtitinda nyo ng mga tanim? Hindi ganun hindi ganun kalaki yung kita gawa ng hindi ka makatanim ng madamihan, tsaka hindi ganun kaganda ang bunga at tsaka yung bunga ng mga pananim kasi nga sa init ng panahon, hindi kagaya ng tag-ulan na talagang matataba yung tanim, hindi kagaya summer na limitado yung paglaki nila, pati yung pagbunga, ganun din. Okay. Pero sa kabila po nun, kahit pa paano, sapat naman po tayo yung kinikita natin mula dito sa taniman para sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Hindi rin siya nakakasapat gawa ng konti lang yung tanim So kailangan pa maghanap na ibang trabaho. Kaya po kayo nagko-construction worker. Kaya nagko-construction. Kahit na lang. Mag-harvest ng ng mga honey. Yun. Pagka sinuwerte, nakakakuha din ng mga honey dyan sa mga wild honey. Magkaiba man ang kanilang trabaho, iisa ang kanilang pinagdaraanan. Ang nararanasan ni Kuya Edward at Mang Marlon ay hindi lamang simpleng tag-init. Ito ay bunga ng global warming o ang pagtaas ng temperatura ng mundo dahil sa sobrang greenhouse gases sa atmosfera. Ayon din sa mga eksperto, ang heat index ay ang pagsasama ng init ng hangin at halumigmig o humidity na nagiging mapanganib sa kabuhayan at kalusugan. Upang malabanan ang krisis na ito, narito ang ilan sa mga konkretong solusyon na maaari nating ipatupad. Community-based reforestation o carbon sequestration. Gaya ng mungkahi ni Kuya Edward, ang pagtatanim ng mga punong nara at akasya ay mahalaga. Ang mga punong ito ay nagsisilbing carbon sink na sumisipsip ng carbon dioxide na siyang pangunahing sanhi ng pag-init ng mundo. Climate resilient farming or agroforestry. Para sa mga magsasaka, ang paggamit ng mulching o paglalagay ng proteksyon sa ibabaw ng lupa ay makakatulong upang mapanatili ang moisture o basa ng lupa. Ang pagtatanim ng mga heat-resistant crops ay isa ring paraan upang hindi malugi ang mga magsasaka sa ilalim ng matinding init. Paglipat sa renewable energy. Ang pagsuporta sa paggamit ng solar energy o iba pang malinis na enerhiya sa komunidad ay makakabawas sa polusyon na nagpapalala
sa global warming. Sa bawat patak ng pawis, may laban na hindi nakikita. May pangarap na nais maabot. Sa bawat araw na tinitiis ang init, may pamilyang umaasang makakaraos. Ako po, si Renzel Casinillo, kasama ang aming team. Ito ang Lagablog.